Napapabayaan na nga ako na nagbabantay pa siya sa ospital kay tatay. Eh, may problema pa siya sa kapatid niya. Kaya gusto ko sana, doon na lang siya tumuto kay Rico. Mabuti naman pala at nagkakaintindihan kayo, no? Madali lang naman yung intindihan eh. Ang mahirap nung kapag nawalan kayo ng time sa isa't isa. Ano, tanga siya? Nagbebenta siya ng mga bagay na hindi niya alam, nanakaw? Oo, mali yung kapatid ko. Nagtiwala siya sa mga taong yun. Pero iisa lang ang totoo. Walang kasalanan yung kapatid ko. Magulo ang isip niya ngayon. Kung ako sa kanya, hindi ko priority ang kasal. Wala naman siyang sinasabing ganun. Siyempre, hindi niya yung sasabihin sa'yo. Nahihiya yun. Nakausap ko na rin yung mga lawyers at sinabi nila sa akin na malaki ang tsansa na mapawalang sala si Nico. Lalo na't ngayon, in custody na yung dalawang carnapper. Pero ibig sabihin nito, marami pa kaming kailangan gawin para tuluyang makalabas yung kuya ko. I know. Pero handa akong tumulong, Stella. Oo nga pala, hindi na ako sasabay ah. Doon na kasi ako pinapadiretso ni Stella sa clinic ng doktor eh. Alam ko yung mukhang yan. Oh, ano? Masama loob mo, no? Bali na, may ibang araw pa naman. Hindi, nasasayangan lang kasi ako. Sana nakapagpa-schedule kami ng mas maagang araw para magpakasal. Kung dumating siya o nag-text man lang siya. Ayun tuloy, napunta sa iba. Mukhang umiiksi-pisi mo, ah. Ano, brad, suko ka na. Alam ko ba intindi mo si Stella? Sinabi ko bang sumusuko na ako? Sinabi ko, nasasayangan lang ako. Eh, bakit ba kasi madaling-madali ka magpakasal? Oh, hindi na naman pupunta ka na si Stella. Hindi na kailangan magmadali. Takot na takot ko mawala siya sa'yo. Excuse me. Yes, sir. Alam niyo po ba kung saan yung clinic ni Doc Roald Vibal? Ay, sir, diretso lang po kayo, tapos kanan. Doon niyo po makikita ang nakapaskil yung mga directory ng mga clinics. Pakihanap na lang, sir. Salamat po. Sige po. Thank you po. I'm really sorry, I have to go. May surgery kasi ako in a few hours and I have to get ready. Hindi, okay lang po. Ang importante na naniniwala na kayo na walang kasalanan yung kuya ko, yun, napakalaking bagay na sa amin yun. Of course, but before I forget, tawagan mo tong lawyer na to. Matutulungan niya kayo sa kaso ni Rico. May abogado na po kami, tsaka wala kaming pambayad sa private lawyer. And then, huwag mo isipin yan, she's a good friend of mine. Saka tumatanggap din siya ng pro bono, so she's not gonna charge you. You have to understand, though, she is one of the best criminal attorneys in the country. So, matutulungan niya talaga kayo. Hindi po alam kung gaano kalaking tulong sa amin to. Maraming salamat po. Salamat po. Stella? Atom, si Doc Roald, siya yung sinasabi ko sa'yo na nakawan ng kotse. Nakapag-usap na nga kami, naniniwala na siya na walang kasalanan yung kuya ko. Tutulungan niya daw kami. Makakalain na si kuya. Roald. Stella, I'm so sorry. Kailangan na tagal umalis. So, if you can call that number, tapos kapag may questions ka, if you think I can help, tawagan mo na lang ako. Salamat po. Hindi na namin kayo abalahin. Thank you po talaga.
talaga inaasahan na papaniwalaan niya ako inisento si Kuya Rico. Ano kayo nakain niya, mahal? Ba't biglang nagbago yung isip niya, no? Tapos inoferan niya pa ako, natutulungan niya ako. Mabait naman pala siya, hindi naman pala mayabang. Siguro. Kaya pala hindi napuntahan ni Ruben yung property na pinapaimbestiga ko sa kanya. Ay dahil pinaimbestigahan mo yung taong nagkarnap ng sasakyan mo. I'm sorry, Mom. Pero tapos na yung pinapagawa ko sa kanya, so not to worry. Hindi ko na siya kukulitin, hindi ko na siya tatawagan. It's the last time. Hindi yun ang kinakagalit ko eh. You can't be running around meddling with the investigation. Hayaan mo ang pulis ang gumawa nun. Ito nga, binigyan niya pa ako ng calling card ng abogado. Ito daw yung pinakamagaling na criminal lawyer, o tingnan mo. Eh, may abogado na, di ba? Si Atty. Santos. Oo, mahal. Pero syempre parang mas maganda naman siguro kung may private lawyer si Kuya, di ba? Para matutukan talaga yung kaso niya. Wala rin namang bayad yan eh. Pero kung sinabi ng doktor na walang kasalanan si Rico, may papanalo din ni Atty. Santos yun. Pareho rin naman yun eh. Hindi naman sa minamalit ko si Atty. Santos, pero di Hindi, ba sa mas tono maganda? mo kasi, parang minamaliit mo na rin. Mahal, ganun ka ba? Masama ba na gustuhin ko na may humawak na magaling na abogado dun sa kaso ni Kuya? Tapos nalaman ko na mula sa abogado mo na nakikialam ka, tinutulungan mo sila sa kaso nila. I don't get it. Roald, I don't understand. Because I feel guilty, Mom. I feel so bad. Nasuntok ko yung lalaki. Tapos yung kapatid yung babae, kung ano-ano pa nasabi ko sa kanya. Pinaimbestigahan ko sila dahil ayaw ko magkamali sa pinapakulong ko, Ma'am. I made a mistake. Gusto ko itama yan. Whatever that needed dealing with is dealt with. So, can we just move on, please, Mom? Masyado ka lang kasing mabilis maniwala. Sinabi lang ng doktor na yun na magaling yung abogado, bentang-benta naman sa'yo. Payakap-yakap ka pa nga dun eh. Hindi mo man lang pinakilala na boyfriend mo ako. Mahal. Mahal, natuwa lang ako natutulungan ako ni Doc Rowan. Yung yakap ko wala namang ibig sabihin yun. Ito naman, huwag ka na magtampo. Sorry na, mahal. Mahal, huwag ka na magtampo. Please. Please, sorry. Sige na, okay na. Kahit na ininjan mo ako dun sa seminar natin. Sorry talaga tungkol doon, mahal. Hindi ko inaasahan na mag-uusap kami, Doc Rowan. Tsaka isa pa, na ibang seminar pa naman, di ba? Naintindihan mo naman yun, di ba, mahal? Basta ang importante lang sa akin ngayon, na ilabas ko sa kulungan si Kuya Rico. Nakausap ko na si Attorney Thelma. Pinag-aaralan ko ng development sa kaso mo, Rico. Attorney, ano po ba yung mangyayari? Makakalaya na po ba ako? Kasi nahuli na yung mga tunay na karnaper. Binabaliktad ka nila, Rico. Ang sinasabi nila ngayon, wala silang alam sa nangyari. In fact, ikaw ngayon ang tinuturo nila na nag-carnap ng sasakyan. Sinasabi nilang idinadamay mo lang sila. Ang kakapal ng mukha nila. Hindi sapat, Rico, na tumestigo ka lang laban sa kanila. It is your words against theirs. Ang kailangan talaga natin ay makahanap tayo ng mas mabigat na ebidensya na magpapatunay na sila talaga ang nag-carnap ng sasakyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa tapos ang investigasyon. Tututukan natin ang paghanap ng ebidensya ng mga pulis. Salamat, Attorney. May iwan ko muna kayo. May kakausapin lang ako. Salamat po. Stella, mukhang matatagalan na ako dito. Kuya, huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka naman mawala ng pag-asa.
Ang sabi ni Doc Roald, magaling daw si Attorney Hazel. Marami na daw na ipananong kaso yan, kuya. Basta gagawin natin lahat. Lahat-lahat para mailabas ka dito, ha? Salamat, Stella. Pasensya ka na kung nagkaroon ka ng pasaway na kapatid. Yeah. May isa lang akong hihilingin sa'yo. Kung pwede, ikaw na munang bahala kay Mama at kay Mutya. Stella, kung maaari lang, sa bahay ka na muna umuwi para may kasama sila. Masigit na kailangan kanila ngayon. Nakakainis nga, ayaw pa aprobahan ni Doc yung leave ko. Lapit na yun eh. Ikaw ba? Kailan yung maternity leave mo? Nakahanap ka na ba ng reliever mo? Ako hindi pa nga eh. Tinatanong na nga ako ni Doc Roald. Hello. Hi. Good morning, Doc. Hello. Napatalo ka? May dala lang po ako sa iyo nito. Bala ka pa. Tara, pasok ba? Okay. Thank you. Atom! You're here. Akala ko off ka na naman eh. Pasensya na, Ma'am Z, kung napapadalas yung pagde-day off ko, ah. Masyado nang maraming inaasikaso. Don't worry. I understand naman talaga. By the way, how was your wedding seminar? Boring, no? I remember nung nag-attend kami ni Jerson ng wedding seminar, oh my gosh, I was bored to death. Parang matutulog na ako. Well, at least nakarating ka. Wait, what? Are you saying hindi dumating si Stella? Vanessa, kailangan na talaga natin i-secure yung mga permit para dun sa medical mission natin. Both provincial and municipal, please. Yes po, Doc. Also, nag-remind na po si Maris para sa 5 p.m. atherectomy procedure ninyo sa St. Matthew's Hospital. Great, thank you. Thank you so much. Sorry, nakaka-istorbo yata ako sa'yo. Parang hectic ng schedule mo ngayon. No, typical day lang to para sa akin. Ano lang yan, time management. Sa bagay, ganyan din ako dati. Pinagsasabay ko yung pagiging nurse ko tsaka pagtitinda ko. Nagpupunta pa ako ng Divisoria para mamili ng pangtitinda ko nun. Parang sideline lang. That's right, you're a nurse. Actually, nursing aid. Hindi pa kasi ako nakakapag-board exams eh. Dito rin sa ospital na to. Tapos noon, naging private nurse ako. Kaya lang, wala na yung pasyente ko eh. Pumunta na ng US. So, bakante ka ngayon? Gusto mo ikaw na lang yung maging reliever ni Vanessa? Magma-maternity leave na kasi siya eh. O, inaalok niya ako ng trabaho? Yeah. I have a feeling we're gonna be good together. Meron kasi siyang biglang nilakad nun eh. Yung tungkol dun sa kaso ng kuya niya. Hindi naman pwedeng hindi niya asikasuhin yun. But you know what, Atom, when I told you na hindi niyo dapat ituloy ang kasal because she has a lot on her plate right now, napaisip ako doon. Kasi kung gusto mo talagang pakasalan yung taong mahal mo, walang dapat makahadlang doon. Nothing should be more important than your wedding. I mean, we all have our personal issues, like ikaw, as a hospital yung dad mo. And yet, I see na pinaprioritize mo ang kasal ninyo. Atom, I just don't think Stella is being fair to you. Just say. So talagang tinanggap mo na? Sa kanya ka na magtatrabaho? Eh, bakit naman hindi? Eh, nasa medical field din naman yun. May background naman ako dun. Tsaka kaya ko yun. Bakit ba parang hindi ka masaya? Hindi naman sa ganun, pero... Naisip ko lang, hindi ba mas mabuti kung magiging nursing aid ka na lang? Mas malaki pa ang sweldo mo dun, ah.
Mahal, kailangan ko talaga ng 9 to 5 na trabaho. Para siguradong hindi magbabago yung shift ko. Nang sa ganun, matutulungan ko pa rin yung pamilya ko. Eh, naisip ko nga, mahal, baka pwedeng doon muna ako tumuloy eh. Kasi wala doon si Kuya. Silang dalawa lang magkasama ni Mama tsaka si Mutya. O tapos, ano susunod? Hindi na natin itutuloy yung kasal. Ano? Wala naman ako sinasabing ganyan ah. Hindi, parang doon din kasi papunta yung usapan eh. Hindi ka nga pumunta doon sa seminar natin, di ba? Mahal, napag-usapan na natin yan. Di ba issue pa rin ba yan? Akala ko naiintindihan mo na. Mahal, kailangan kong tutukan yung kaso ni Kuya. Ito nga parang malabo pa siyang makalabas agad eh. Hindi porket may abogado okay na lahat. Tapos si Mama pa, syempre nasa-stress, syempre nag-aalala rin ako kay Mama. Stella, isang tanong, isang sagot. Gusto mo pa bang magpakasal sa akin? Oo. Oo naman. Pero sana hindi muna ngayon. Atong mahal kita. Pero mahal ko rin yung pamilya ko at kailangan nila ako ngayon. Hindi naman natin kailangan magmadali, di ba? Hindi naman ako aalis papunta ng Canada. Sana maintindihan mo naman ako. Hi. Naintindihan ko naman yun. Pero siyempre, hindi mo maalis sa akin yung magtampo, di ba? Pero huwag mo akong alalahanin. Konting yakap at halik eh. Okay na naman ako eh. Kailan ba? Ilan mo yung kailangan mo? Ito ba pwede na? Yan, pwede na ba yan? Ha? Hindi pa din? Sige. Dito. Okay na? Hindi pa din, dito na lang. Okay na? Ay, siguro dito okay na. Pa din? Isa na lang, isa na lang. Okay na ba? Nakangiti na! Huwag ka na magkampo. Halika na, kumain na tayo, please. Sige na, okay na ako. Kain na tayo, dali. Pagkatapos nito magpulansya pa ako kasi bukas diretso na ako dun sa bahayin muna nila Mama bago ko pumasok sa trabaho. Tapos pagkatapos baka... Mahal, baka dun ako matulog, ha? Promise ko sa'yo ngayong weekend talaga. Sa'yo ko, babawi talaga ako. Mahal, salamat talaga sa pag-intindi, ha? Aayusin ko lang tong sa pamilya ko. Promise, pagkatapos nito, sayong-sayo na ako. I love you, Mahal. I love you too. Ito yung specialty namin dito, kaya tikman nyo. Baldahan nyo ako, ha? Sige. Hi! Hi. Ma'am Z, si Bong pala, tsaka si Marijo, mga best friends ko. Si Ma'am Zarina, boss ko. Best friends? Parang wala namang nababanggit sa akin si Atom tungkol sa inyo. I'm just kidding. Ano ba? Kamusta na? How's the food? How's everything? Ma'am, itsura pa lang po. Mukhang masarap na po. Dapat lang. Magaling ang manager ng restaurant na to. He's my lucky charm. Order lang kayo ng order, ha? Kahit ilan. It's on the house. Talaga, ma'am? Thank you. Waiter, menu? Ano ba? Tumigil. Anong PG lang? Hindi, Zarina. Okay lang. Babayaran namin to. No, I insist.
Sige lang, order lang kayo. If there's anything you need, tawagan niyo lang ako or si Ato. Okay? Papa. Sige. Pag Thursdays, day off yan ni Doc. Anyway, i-email ko naman lahat sa'yo yan. Tapos, nga pala, pag magpapapirma ka sa kanya, pagsabay-sabayin mo na ha, para isahan na lang. Okay. Alam mo naman, ang dami kasing ginagawa nun eh. Mabait naman si Doc. Medyo demanding yan. ayaw niya kasi nang nagkakamali sa schedule, kaya dapat maayos din yung coordination mo sa ibang assistants niya, ha? Okay. Grabe, no? Parang sobrang hectic ng schedule ni Doc. Naku, correct. Eh, palibhasa kasi binata pa. Eh, alam mo na, puro trabaho yung inaatupag. Kapag Sabado tsaka Linggo, nagtatrabaho si Doc? Wala naman, except na lang kung may biglaang surgery siya dito. Pero this weekend ba? I'm sure wala namang ganap kasi nasa Quezon si Doc noon, may medical mission siya. Si Maris ang isasama niya doon. Okay. So anyway, pag may katanungan ka, may tanong ka sa akin, naguguluhan ka, i-text mo lang ako, nasa'yo naman yung number ko, diba? Sige. Thank you, ah. Oo, kayang-kaya mo yan. Bait ng boss mo, ah. Talagang she's really lucky to have you. Say ng banat mo, ah. Atom, hindi naman ba nagsaselo si Stella? Selos? Oh, ito naman, tamang hinala lang. Wala namang dapat ipagselos eh. Mabait lang talaga si Ma'am Zarina. Tsaka lahat naman ng ginagawa kong pagtulong para kay Stella yun. Panay lang nga ang pag-unawa ko tsaka pag-intindi. Brad naman, tinatanong ka lang kung nagsiselo si Stella. Lalim naman ang hugot mo. Kung meron dapat magselos dito, ako yun. Tignan mo, grabe na yung pagtulong sa kanya ng Dr. Rowald na yun. Tapos ngayon, doon pa nagtatrabaho. Lap, tingnan 5 piso. 5 piso, ah. 5 piso? Di ba pwedeng piso? Hindi. Baka wala akong 5. Ito. Oh. O sige, ganito na lang. Pag tao, Brad, may karapatan kang magselos. Pero pag Bangko Sentral, isa kang malaking praning. Game? Sige, game. Love, ano ba naman yan? Ang dami mo talagang alam. Pati ba naman yan? Itataya mo? KJ mo naman eh. Kumain na nga kayo. Sige na. Oo nga. Thank you. Ako na sa loob. Sige. Balitaan niyo ako, ha? Mahal, kamusta na si Tito? Kamusta na yung blood sugar niya? Okay siya. Okay, mabuti naman kung ganun. Alam mo kasi medyo nagigilty nga ako eh dahil hindi ko na masyadong napupuntahan si Tito. Pero at least ngayon doon na rin ako sa ospital nagtatrabaho kahit papaano masisilip-silip ko na siya, di ba? Buti ikaw, mahal, may energy ka pa. Hindi ka ba mapapagod sa trabaho? Hindi naman. Ayoko pa rin umuwi. Malungkot dun. Siyempre, wala ka. Sana nga mag-weekend na eh. Para masolo na kita. Ikaw. Parang hindi mo naman ako namimiss eh. Siyempre, miss na miss kita, mahal. Ano ba? Alam mo, gusto ko ngayon, yung makasama lang kita, makatabi, yakap. Alam mo, mahal, miss ko na nga rin yung out of town natin eh. Sana magawa ulit natin yun, Nuna. Tayong dalawa lang, walang iniisip. Yung walang signal, yung walang wifi, tapos aawayin mo lang ako ng aawayin. Mismo, ganun-ganun na nga. Hindi, mahal talaga. Sana magawa ulit natin yun, no? Kaya siguro maganda na rin talaga na doon ako nagtatrabaho sa ospital ngayon para malapit sa'yo, malapit kay Tito. Kaya alam mo, answered prayer talaga yung trabaho kay Dr. Rowald, no? Kamusta naman siya? Namayos naman katrabaho. Ayun, okay naman. Pero masyado rin kasi siyang busy, kaya hindi rin kami masyado nagkikita o nag-uusap. Lalo na ngayon, meron silang medical mission.
Shucks, sandali. Nakalimutan ko, mahal. Kailangan ko palang mag-book ng hotel para sa kanila. Sandali, gagawin ko muna, mahal, ha? O sige, chat na lang tayo mamaya. Bye! Love you. Pag tao, nagsiselos ako. Pag Bangko Sentral, praning ka lang. Ano, hindi pwede. Importante kasama ko yung assistant ko. Who's gonna fix my schedule? Di ba gusto mong makabawi sa akin? This is it. This is the perfect time. Bakit hindi na lang ikaw yung sumama sa akin sa medical mission? Kailangan kita sa business ko at sa buhay ko. And if you're going to be completely honest with yourself, I'm the woman for you. Inamin mo na ba sa kanya na sasama ka doon sa medical mission? Di pa. Date naman tayo. Kahit saan mo gusto, game ako. Sige. Mag-iisip ako kung saan maganda. Stella? I'm sorry. Sino yun?